Pangalawang kabanata. Someone's POV. Habang mahimbing na natutulog ang dalaga sa kanyang kwarto, may biglang pumasok sa kanyang silid, at dahan-daang lumapit sa mahimbing na natutulog na dalaga, agad itong sumampa sa kama nito, at pinagmasdan ang dalaga. Sooner or later you will be my queen, ani ng lalaki habang nakangisi, hinawakan nito ang pisngi ng dalaga, at unti-unting lumalapit, ninakawan niya ito ng halik sa lobby bago umalis. I will see you again, sleep tight, I love you my queen, at tuluyan na siyang umalis. Ngunit ang di niya alam ay nagtulog-tulugan lang ang dalaga, agad itong umupo sa kama, at hinawakan ang kanyang lobby, yun kasi ang unang pagkakataon, na may humulik sa kanya, at dahil nakapikit siya di niya nakita, ngunit alam niyang nagkita na sila dati, batay sa tono ng pananalita nito, parang may kung anong kuryente ang damaloy sa katawan nito, na di niya maipaliwanag, parang naramdaman niya na dati iyon, alam niyang magkikita pa silang muli ng lalaking iyon. At yun ang hihintayin niya, at umayos na siya ng higa at tuluyan ng natulog. Zedric POV. Hi guys, alam ko galit kayo sakin, dahil sa akala nyo ako ang pumapatay sa mga lalaking lumalapit sa baby ko. Then nagkakamali kayo, hindi ako yun kundi ang kapatid ko, or should I say kakambal ko, yes may kakambal ako, si Xander Flores. Siya lang naman ang obsessed kay Lea eh. Pero mahal ko si Lea, kaya di ko siya ibibigay kay Xander. Matagal nang gusto o mas tamang sabihin na sabay kaming nagkagusto kay Lea. 7 years old si Lea at 10 years old kami, nang magkakilala kaming tatlo sa park noon. Tapos hanggang sa naging malapit kami sa isa't isa, hanggang sa tumuntong kami sa high school. 13 years old si Lea while 16 kami, umamin sakin si Xander na may gusto ito rito at ganun din ako. Pero walang nagbago samin, close parent kami, gagawin niya daw ang lahat makuha lang ito. Pero sabi ko gagawin ko rin lahat to win her heart, at hanggang ngayon ganun parent, siguro nagtataka kayo kung bakit magkaklase kami ni Lea. Sa totoo lang kasi gusto ko siyang makasama, kaya ganun matagal na akong tapos sa pag-aaral, at ang school na pinapasukan ni Lea ay pag-aari ko, kaya pwede akong pumasok dun anytime, ayaw ko naman talagang takutin siya mabait ako promise, pero kasi ramdam kong, wala akong pag-asang makuha ang puso niya, pag di ko siya malalapitan kaya ganun. Hey support nyo naman ako, mahal ko lang talaga siya, kaya ko nagawa yun, sana masabi ko rin sa kanya ang totoo. Pero sa ngayon paghandaan muna natin ang birthday, or should I say debo ng soon to be mine, my baby turn into beautiful lady. Someone's POV. Ano ba kailangan nyo sakin kinidnap nyo pa talaga ako. Ani ng babae, di ka namin sasaktan, may kakausap lang sayo, sino? Pagkatapos niyang sabihin yun, ay bumukas ang pintuan ng kwarto kung nasaan siya. Ako, ani ng binata sa malamig na boses, anong kailangan mo? Di ba mahal mo ang kapatid ko? Oo naging kami at mahal ko parent siya, pero ayaw niya na sakin, sumusuko ka na agad. Hindi ako susuko sa kanya kung kailangang patayin, lahat ng haad lang samin gagawin ko, ganun ko kamahal ang kapatid mo, good then magtulungan tayo, paano? Tonight is the birthday of my queen, ang babaeng kinababaliwan ko, at ng kakambal ko. Pupunta tayo dun kukunin ko ang reyna ko, then sayong sayo na ang kakambal ko. Mukhang magandang plano sige payag ako, saktan mo ang damdamin ng reyna ko, gamit ang pang-aakit mo sa kakambal ko. Pero wag na wag mong sasaktan siya physically, dahil papatayin kita pag ginawa mo yun. Si Zedric lang kailangan ko, wala akong pakialam sa reyna mo, butit nagkakaintindihan tayo, magpalad ka na dahil ngayong gabi ako, at ng kakambal ko pupunta tayo dun, kukunin ko ang reyna ko, then sayong sayo na ang kakambal ko, mukhang magandang plano sige payag ako, gaganapin ang lahat, okay, malapit na mahal ko, makakasama ulit kita, at di ka na mawawala sakin. Lea's POV. Abala silang lahat, dahil sa party ko, na-excite ako pero kinakabahan din, pero siguro normal lang yun, ang ganda ng baniling gown sakin ni daddy, sky blue siya, na parang Cinderella ang peg, pero ang ganda, tapos na akong ayusan kanina, light makeup lang ang ginawa sakin, na bumagay naman para sa gown ko, nagulat ako nang may yamakap sakin patalikod, sino pa ba, edi ang nag-iisang Zedric Flores lang naman, Hayes ano kaya, kailangan nito sakin.
My baby turned into a gorgeous lady. I know right. At bakit ka pala nandito Aber? Masungit kong sabi, I just want to give you this. Sabay abot sakin ng box na paaba. At tinanggap ko naman, baka sabihin di ako marunong mag-appreciate. Binuksan ko ito, at wow ang ganda. Grabe, isa siyang necklace na puno ng diamant. Tayak mahal ta panigurado. Nakita niya ata ang reaction ko, kaya medyo natatawa siya, ayaw ko niyan, bigla naman nagbago ang reaction niya, naging malungkot yung tipong binasted ganon. Okay, I just thought you like it. Ibigay mo na lang sa iba, but that is for my baby. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Nagulat ako nang yakapin niya ako, at tuluyan ng umiyak. Please tanggapin mo na please, kahit ngayon lang, regalo ko sa'yo yan eh. Sige na please, alam ko ayaw mo sakin, pero ngayon lang naman eh, please my baby please, umiiyak niyang sabi. Nako, konsensya naman ako, sa totoo lang gusto ko yun, pakipot lang, pero di ko naman inaasahang iiyak siya, dahil doon nagugilty tuloy ako. Fine, tatanggapin ko na, pero ngayon lang bigla siyang kumalas, at pinahid ang luha niya, na parang bata. Cute niya, napangiti ako dahil sa inaste niya, bigla siyang humarap sakin at ngumiti, niyakap niya ulit ako pero saglit lang. Eto, tinitigan ko lang yun kaya nalungkot ulit siya, sabi mo tatanggapin mo na, oo tatanggapin ko na pero ano? Isuot mo sakin yan, napangiti ako dahil sa inaste niya, okay my baby, sa huling pagkakataon, ay niyakap niya ako, at bamulong, mahal na mahal kita baby, tandaan mo yan. Mas nagulat ako nang ipaharap niya ako sa kanya, at hinalikan sa labi, dahil sa gulat di ako nakagalaw, hanggang sa tumugon na rin ako sa halik niya. I think mahal na rin kita Cedric Flores, POV. Habang bumababa si Leia sa staircase, titig na titig lahat sa kanya, ikaw ba naman ang nakakita ng maladyos ang ganda? Habang pababa siya nakita niya si Cedric, siya kasi ang escort nito at nakapout, so cute po talaga. Nang makababa ako ay agad niyang inilahad ang kamay niya, inabot ko naman ito at tinanong, bakit ba nakapout ka? Kasi naman lahat ng sila, I mean lahat ng lalaki dito nakatingin sa'yo nagseselos tuloy ako. Ba't ka tumatawa, may nakakatawa ba? Isang Cedric Flores nagseselos, di nga, i-baby naman basta wag kang lalapit sa kanila bakit hindi? Gusto mo bang tutuhanin ko sa'yo yung sinabi ko dati, ano? Nabubuntisin kita, bigla akong kinilabutan sa sinabi niya, Hayes kala ko ba naman nagbago na ang ugok na di pa pala sok. Malapit nang matapos ang pang 17th dance ko, at biglang namatay ang ilaw, ramdam ko namang binitawan ako ng kasayaw ko, agad akong natakot, di kasi ako sanay sa dilim biglang bumukas ang ilaw, at ngayon ay nasa harapan ko si Cedric. May I have this dance baby, tinanggap ko naman. Ang kamay ko inilagay niya ito sa balikat niya, habang siya ay hawak ang bewang ko, habang sumasayaw kami ay biglang namatay ulit ang ilaw. Hindi ko alam, pero mas kinakabahan ako, hanggang sa nagdilim na rin ang paningin ko, at nahimatay, someone's POV. Habang tinatitigan ko ang mahal ko, napapangiti ako, soon magiging akin ka na, ikaw ang gagawin kong reyna ko, you will give birth to my children's, ibibigay ko lahat-lahat ng gusto mo. Mahal na mahal kita aking reyna, at di ako papayag na mapunta ka lang sa kakambal ko, di ko hahayaang mahulog ka sa kanya, don't worry kahit kailan, di ko pinangarap makitang nasasaktan ang reyna ko, mahal na mahal kita aking reyna, kaya gagawin ko lahat to win your heart. Leia's POV. Nagising ako sa di pamilyar na kwarto, kulay black and white ang theme nito, at manly scent din, kaya alam kong lalaki ang nagmamay-ari ng kwarto, habang sinusuri ko ang kwarto, iniluwa ng pinto si Cedric, pero parang hindi siya kasi naman sa 2 araw naming magkasama, kilala ko na ata siya. Sino ka at bakit ako nandito, my queen relax, anong relax, kailangan ko nang umalis, akmang aalis na ako, nang harangan niya ang pinto. Not so fast my queen, ano bang kailangan di ko pa natatapos ang sasabihin ko, nang halikan niya ako, agad tumayo ng matuwid, ang lalaking kamukha ni Cedric, at marahas akong hinayla, papuntang kama, nakita ko namang isinara ng bodyguard niya ang pinto, I'm dead. Xander Pove. Ang saya ko nang malaman kong, makikita ko na ulit ang reyna ko, binabalak ko pa man din sanang ako ang last dance niya, sa debut pero si Cedric lang naman,
ang nakita kong isinasayaw ang reyna ko, kaya bago pa sila tumagal sa pagsasayaw, ay ginawa ko na ang plano ko. Fast forward, tuldok. Papasok na ako sa kwarto ng reyna ko, nang makasalubong ko siya gising na pala ang reyna ko, at mukhang naghihinala, okay lang yan, at least kasama ko na siya. Sino ka at bakit ako nandito, my queen relax, sabi ko, alam kong alam niya na di ako si Cedric. Ganun ba talaga kabilis na mahulog silang dalawa sa isa't isa? Sak di ako papayag. Sa totoo lang di naman talaga kami bati ni Cedric. Magkasundo man kami sa ibang bagay, wag lang ang angkinan niya ang reyna ko, unang naging akin si Lea, at di ako papayag na mapunta lang siya sa kakambal ko. Kung kailangan patayin ko siya, kahit kadugo ko pa, gagawin ko wag lang siyang maging hadlang sa aming dalawa, Cedric Pove. Nandito ako sa isang kwarto, di pamilyar sakin, kanina ko pa sinusubukang buksan ang pinto, kaya lang nakakandado, wala ring bintana, pati sa banyo ano ba talagang nangyari. Ang sakit din ng ulo ko parang pinukpok ng martilyo, ang sakit talaga Hayes asan ba kasi ako, sa pagkakaalala ko, kasayaw ko si Lea dun sa debut niya. Lea, teka ang baby ko, asan kaya siya, sana naman ligtas siya, di ko mapapatawad sarili ko, pag may nangyaring masama sa kanya, habang nag-iisip ako may nagbukas ng pinto, palalabasin na ba nila ako, hay salamat nagulat ako, nang may biglang pumasok si, hi babe miss me. Ciandra. Yes it's me babe, ba't siya bumalik kala ko ba naman, pumunta na siyang Amerika ba't nandito siya, and yes he's my ex-girlfriend, kailangan ko nang umalis, akmang aalis na ako, nang pigilan niya ako, and what the heck yung kamay niya nasa junior, heck not now body, hindi pwede. Look your friend want to stay. I need to bago ko pa matapos ang sasabihin ko, hinalikan na niya ako ng marahas. May nangyari na sa amin before, kaya may alam ako tungkol sa ganun, but shocks di pwede ngayon, baka magalit ang baby ko, pilit ko siyang tinutulak puro shocks, hindi pwede, look your friend want to stay, nagugustuhan ko ang ginagawa niya, it's make me feel heaven shocks. Ayaw ko nito magagalit ang baby ko, di ko alam ang nangyari, at sa pangalawang pagkakataon may nangyari sa amin. I just do a mistake, a sweet mistake either, hey sana di malaman ng baby ko ang ginawa ko, but I admit na miss ko si Ciandra. Lea's POV, Hayes, mabait naman pala si Xander Flores. Kinuwento niya lahat kung paano ako napunta rito, sa months iyon niya. Alam nyo ang gwapo niya, magkaiba sila ng kulay ng buhok ni Cedric. Kaya pala nagtataka ako, kasi naman red yung kay Cedric. While gray yung kay Xander, pareho silang sweet, caring pero mukhang nasobrahan ata kay Xander, paano ba naman pinayagan nga akong lumabas sa kwarto, pero ayaw naman akong kumilos, baka daw mapagod ako, kahit ata pagbukas ng TV, gusto niya iutos ko daw sa maid, Hayes, pero ang bait niya talaga. Kaso gusto ko nang umalis dito, kasi baka nag-aalala na ang parents ko, pero sabi niya nga ipinagpaalam niya na daw ako, nung tinanong ko naman kung anong sinabi, bigla na lang umalis. Hayes ang gulo niya talaga, at ito pa nung tinanong ko si Cedric, bigla na lang nagdilim ore niya, wag ko daw babangitin yung pangalan nung kakambal niya, may away, ata bahala na nga. Natigil lang ang pag-iisip ko, nang may yamakap sakin patalikod. How's my queen? Malambing niyang sabi, okay lang, naboboard ka ba my queen? Malambing paring tono niya, oo pwede na ba akong umuwi? Malambing kong sabi, baka lang payagan ako, no my queen, pero bahala na, may pupuntahan tayo magbihis ka na, may binili akong damit mo, natuwa ako sa sinabi niya ngayon lang ako papasyal dito sa Palawan, 3 araw na lang kaya kami, kaya susulitin ko na, pero kinakabahan ako na parang ewan, Hayes bahala na nga basta excited na ako hihihihi. Xander POV. Umaayon lahat sa plano, kala ko ba naman mahal ng kapatid ko si Lea, pero konting seduced lang ni Ciandra bumigay na, tulog silang dalawa sa rest house ko, dahil sa alak na pinainom ni Ciandra kay Cedric, dun ko rin kasi dadalhin si Lea, alam kong masasaktan siya, pero kung ito lang ang paraan, para kalimutan niya si Cedric ng tuluyan, gagawin ko. Inaamin ko na lungkot ako nang di niya ako maalala, sa tagal naming magkaibigan, kinalimutan niya ako, ganun ba ako kadaling kalimutan, kaya di niya nahal ata kung sino ako, tumawag ako ng private investigator, para malaman kung anong nangyari kay Lea,
For the past years, biglang tumunog ang CP ko at sinagot. Hello boss, may nalaman po ako. Spill it. Nagka-amnesia po siya dahil sa car accident, nung may field trip po sila papuntang Nueva Ecija, 6 months coma po siya, at sabi sa resulta ng doktor na tumingin sa kanya, ay nabura daw po ang ibang memorya nito, ngunit may pag-asang bumalik pa, kaya pala di niya ako maalala, pero okay na rin yun, at least nakalimutan niyang iniwan ko siya, ginawa ko lang yun para di siya idamay ng mga kaaway kong mafia, and thanks God, dahil di nila ito sinaktan. Good, sabi ko, soon magiging totoong Reyna na kita mahal ko. Lea's POV. Bumabiyahe kami ngayon ni Xander, di ko alam kung saan kami pupunta, pagkasi tatanungin ko siya, ang laging sagot niya, you will know, Hayes, di ko alam. Pero mas tumitindi ang kaba ko, nang hindi ko alam kung bakit, di ba mamasyal lang naman kami diba? Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Bumalik lang ang diwa ko, nang sabihin ni Xander na, we're here, di ko alam. Pero mas lalo lang akong kinakabahan, di ko alam kung lalabas ba ako ng kotse, o mag-i-stay na lang, nandito kami sa isang parang, rest house. Katulad ng rest house na meron kila Tito, pumunta kasi kami dun kaya alam ko, binuksan ni Xander ang pinto at inilahad ang kamay niya, tinanggap ko naman ito at bumaba na ng sasakyan, ano bang meron sa lugar na ta at kinakabahan ako ng husto. Are you okay my queen? Oo, okay lang ako. Are you sure you look pale? Yes I am. Bakit pala tayo nandito? May ipapakita lang ako sa iyo my queen. Okay, di pa ako nakakaisang hakbang, ito na naman ang kaba ko, ano ba talagang meron dito? Ano ba kasi yung ipapakita niya sa akin? Kinakabahan na ako, gusto ko nang umuwi, Xander POV. Habang nasa biyahe kanina nakatulog si Lea, kaya tinawagan ko na si Xander, para may segol na ang plano ko. Xander, papunta na kami dyan, galingan mo okay? Alam kong mawawala na ang bisa ng gamot na binigay ko, iturok mo sa kanya yung injection, na ibinigay ko sa iyo, drugs yun, katulad ng ipinainom mo sa kanya nung may nangyari sa inyo, okay? Naiintindihan ko Xander, sisiguraduhin kong mapapasakin ulit si Cedric, hindi na ako papayag na mawala siya sakin, basta kung anong napag-usapan wag mong babaguhin, naiintindihan mo ba Xander? Naiintindihan ko, sabihan mo na lang ako, pag meron na kayo, para makapaghanda ako, sige, sabay baba ng tawag. Hinawakan ko ang kamay ni Lea, at sabay sabing patawad mahal ko, ginagawa ko lang para maging akin ka na. Patawarin mo ako kung masasaktan ka, pero huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sa iyo, mamahalin kita ng buong buo, hindi tulad ng kakambal ko. Lea's POV. Habang humahakbang ako sa hagdan, may naririnig akong umuugol, di ko alam pero mas kinakabahan ako. Di ko kasama si Xander, last may tumawag sa kanya, kanina sabi niya mauna na daw ako sa taas, nandun daw kasi yung ipapakita niya. Habang palapit ako sa isang kwarto, dito mas lalong lumalakas yung ungol na naririnig ko, binuksan ko ang pinto na nasa unahan, kung saan doon ko naririnig ang ungol. Hanggang sa di ko na malaya na umiiyak na pala ako, gusto kong lumayo. Tumakbo, ang puso ko bakit ganito? Ang sakit, akala ko ba mahal niya ako? Eto ba yung ipapakita ni Xander, pero bakit? A shocks ungol ni Cedric, ayan na sabi nung Catholic niya. Di ko kilala, napansin niya ata ako, kaya ngumisi siya, biglang may humawak ng kamay ko, at hinayla ako palapit sa kanya, para may akap ko siya, bakit ganito ang sakit, kung kailan konti na lang mamahalin ko na siya, nagloko pa, ang sakit dai ko na kaya, rinig ko peren ang mga ungol nila, kaya bago pa ako masiraan ng utak, kumalas ako sa yakap namin ni Xander, at tumakbo palabas ng rest house. Xander POV. Natapos yung pag-uusap namin ng kaibigan ko, kaya nagmamadali ako pumasok sa loob ng rest house, alam kong nakita na ni Lea ang nangyayari sa dalawa. Kailangan kong gawin yun at nandito naman ako, para damayan siya nang makaakyat ako. Nakita kong umiiyak si Lea, ayaw na ayaw kong nakikitang umiiyak ang Reyna ko, pero ngayon lang makakalimutan mo rin ang kakambal ko, nilapitan ko siya at niyakap, alam kong masakit para sa kanya ang nakita niya, nagulat ako nang kumalas siya at tumakbo palabas, hinabol ko siya pero di ko siya makita. Lea's POV. Di ko alam kung saan ako pupunta, masyado akong nasaktan sa nakita ko, hanggang sa nakakita ako ng park.
at pumunta dun. Umupo ako sa isang swing doon at nagmuni-muni, kailangan ko ito para makalimot, pero di parent tumutigil ang luha ko hanggang sa pati langit nakisabay sa pag-iyak ko. Lumakas ang ulan pero di parent ako umaalis sa pwesto ko. Bakit ganun? Kung kailan kaya ko na siyang tanggapin at mahalin, sa kanya ako niloko, pero okay na yun, at least nakita ko ang tunay na kulay niya. Sa ngayon wala na akong pagkakatiwala ang lalaki, dahil lahat sila manloloko, lalo na si Cedric. Siguro katulad niya rin yung kakambal niya, sweet at caring sa umpisa, tapos lolokohin ka lang pag nakahanap na ng iba. Haze, gusto ko nang umuwi, si Andra POV. Nung nakita ko si Leia kanina, ay ginawa ko na ang plano, pinakita ko sa kanya na sarap ako sa ginagawa namin ni Cedric. Sa totoo lang, ay walang kamalay-malay si Cedric sa ginagawa niya dahil sa drug. Alam kong minahal niya ako dati, siguro kung hindi lang ako umalis ay kami parent, miss na miss ko na siya, kaya gagawin ko lahat mabawi lang siya. Xander POV. Alam kong masakit para kay Leia, ang nakita niya, and I feel guilty for what I did. Kanina ko pa siya hinahanap, naabutan na rin ako ng ulan, kahahanap sa kanya, kailangan ko siyang mahanap, di niya kabisado ang lugar, baka may mangyaring masama sa kanya. Nung nakita ko siyang umiyak, I feel broke, yung puso ko na parang nagpira-piraso. I really hate to see my queen crying. Di ko alam ang gagawin ko. Nasaan ka na ba kasi Leia, my queen? Leia's POV. Di pa rin ako umaalis sa pwesto ko, kahit na kanina pa ako nilalamig. Sa hula ko ay 1 oras na ako dito, pero mas gusto ko ito upang makapag-isip. Tumigil na rin ang mata ko sa pag-iyak, siguro wala nang maibuhos, pero sa puso ko ang sakit, yung tipong dinudurog ito. Kahit na kanina pa ako nilalamig, sa hula ko ay 1 oras na ako dito, pero mas gusto ko ito upang makapag-isip. Tumigil na rin ang mata ko sa pag-iyak, siguro wala nang maibuhos, pero sa puso ko ang sakit, yung tipong dinudurog ito. Parang naramdaman ko na dati pa lang, pati utak ko di nakikisama sakin. Paano ba naman paulit-ulit kong naiisip ang nakita ko kanina? Bakit ganun? Kung kailan kaya ko na siyang mahalin, saka naman siya naghanap ng iba. Akala ko dati kung sino ang last dance mo sa debut, yun ang makakatuluyan mo, pero mali ako, maling-mali, dahil lahat sila paasa at manloloko. Dapat talaga di ako nagtiwala sa mga kaswitan at pag-aalaga niya, sasaktan niya rin pala ako sa huli. Someone's POV. Nag-uusap sila para sa isang engranding celebration na gagawin, ngunit sa kabilang dako ay may mga taong salungat, sa kagustuhan ng mga ito. Ang sinabi natin sa kanila, ay sa 1 taon pa, bakit parang nagmamadali naman kayo kumpare at kumare? Paumanhin kung nagmamadali kami, ngunit bagay naman sila, kaya tiyak hindi sasalungat ang mga anak natin sa mangyayari, at sa tingin ko nga ay nagkakadevelopan sila, kaya't walang magiging problema. Ngunit ayaw ko namang biglain ang aking anak, katatapos lamang ng kanyang kaarawan, hindi ba dapat muna natin silang kausapin bago magdesisyon? Ayaw nyo bang may kasal ang aking anak sa inyong yunakaiha? Hindi sa ganun kumpare, ngunit ayaw lang naming pilitin ang aming anak, bakit hindi na lang natin sila hayaang magmaalan? Hindi maaari, kung ayaw nyo ay tatanggalin ko na lang ang shares ko sa kumpanya nyo. Wag naman nating dinaan sa ganito kumpare, ayaw lang talaga naming pilitin ang anak namin, gusto kasi namin ay sang-ayon siya, hindi maaari, ikakasal sila sa 1 linggo, at yun ay magaganap, pero wag namang ganito kumpare, walang pero tapos ang usapan. Kung gusto nyo pang isalba ang inyong kumpanya, papayag kayo sa kasunduan. Kakausapin muna namin ang anak namin, kinabukasan ay sasabihin namin sa iyo ang sagot, para sa ating kasunduan. Putit, nagkakaintindihan tayo, mauuna na kami. Thank you for your participation. Xander POV. Nakita ko si Leia, nakaupo sa isang swing dito sa park, nilalamig siya ngunit ayaw niyang gumalaw. Dali-dali ko siyang nilapitan, tinanggal ko naman ang jacket ko, at binalot sa kanya. Pinuhat ko siya ng pang-bridal style, para komportable siya. Xander, nahihirapang ani niya. Nandito na ako, sorry mahal ko. Gusto ko nang umuwi. Uuwi na tayo, matulog ka muna. Fast forward. Nakarating kami sa mansyon, dinala ko muna si Leia sa kwarto ko, para mabantayan. Nagpatawag na rin ako ng doktor para i-check siya. Natapos na yung doktor sa pag-check sa kanya, kaya nagpaalam na ito, dali-dali ko namang itong nilapitan at niyakap. Di ko alam kung magiging masaya ba ako o mainis,
Paano ba naman kasi kahit natutulog siya, si Zedric ang laging bukang bibig niya. Zedric, bakit kung kailan kaya na kitang mahalin, bakit mo nagawa sakin ka, huhuhu, umiiyak niyang sabi, di ko kayang makitang umiiyak ang reyna ko. Tahan na aking reyna, nandito naman ako mamahalin kita, di ka na mawawala sakin, dahil di ako papayag na mapunta ka lang kay, Leia, kaya kinuha ko ito, si Tito pala ang tumatawag. Hello my baby, nasaan ka? Sabi sa kabilang linya, hello Tito, it's me Xander, Leia is with me, is there any problem? I just need to talk to my daughter, can I? Sorry Tito, Leia is sleeping right now. Okay, just tell that I call, it's really important matter. Okay Tito, and hang up the call. Pumalik naman ang paningin ko kay Leia, mahimbing na itong natutulog, at humihilik ng mahina. Napagod siguro, napangiti ako habang pinagmamasdan siya, sa ngayon wala nang makakapigil sakin maging akin siya.